Naku po, eto, magandang reaksyonan po ito, mga kabida. Ito kong very intriguing po, na post ng The Political Outlook, mga kabida. Patungkol ho ito sa post ni retired General Romeo Pocis, mga kabida, sa kanyang Facebook account. Okay? Ang kanya pong paksa po dito, mga kabida, ay ito kong si Mary Grace Piatos. Okay? Kaya nasabi ko po na very intriguing po, dahil sa post po ni General Pocis, mga kabida, na pinick up po ng The Political Outlook, kinongratulate po niya at pinasalamatan pa, ito kong si Mary Grace Piatos, mga kabida. Okay? Naalala ko ba ninyo kung sino si Mary Grace Piatos? Siya yung isa po sa mga naging subject, mga kabida, ng investigasyon ng House of Representatives. Okay? Patungkol po ito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lumitaw kasi, mga kabida, sa kanilang investigasyon, ito kong pangalan po ni Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan na according to some congressmen, fictitious name daw, mga kabida. Dahil nung chinek po nila ito sa Philippine Statistics Authority, hindi ho nag-exist ito kong pangalan ng Mary Grace Piatos. Okay? Now, ang conclusion nila, mga kabida, talagang nagkaroon po ng misuse of funds. Ito kong si VP Sara sa kanyang confidential funds po, mga kabida. Alright? Sa post po ni General Pocis, dito ko nagkaroon po ng kasagutan kung sino ito kong si Mary Grace Piatos. Alright? Ito, babasahin ko lang po. Okay? Itong post ng The Political Outlook. Congratulations and thank you, Mary Grace Piatos, sa impormasyon na binigay mo. Siyak, hindi titigil ang mga dating kasamahan mo sa kilusan na makilala ka para mapanagot ka sa pagkamatay ng 19 na mga kasamahan nila sa Tuboso. Alright? Itong Tuboso, mga kabida, itong lugar kung saan po ay namatay itong 19 na mga hinihinalang miyembro po ng New People's Army sa isang inkwentro, okay, laban ho sa militar, mga kabida. Lately lang po ito nangyari. Alright? Now, kung pagbabatayan po natin itong post po ng The Political Outlook, lumabas ngayon na itong si Mary Grace Piatos pala ay isa hong dating miyembro ng New People's Army. At isa po ito sa mga instrumento po, mga kabida, na ginamit ng Office of the Vice President para sugpuin po, mga kabida, itong mga remnants po ng mga komunista dito ho sa bansa, mga kabida. So, sa madaling salita, yung paggamit po ng pangalan na Mary Grace Piatos doon ho sa confidential funds ni VP Sara, nagkaroon po ng saysay po, mga kabida. Alright? Lumitaw na alias po ang pangalan pero totoo po ang tao. Hindi lang po pwedeng gamitin po ang totoong pangalan dahil confidential nga, mga kabida, para mapangalagaan po yung seguridad po ng tao. Kung sino man po ito kung si Mary Grace Piatos po, At least, nagkaroon po ng picture, okay, sa pagkatao po ni Mary Grace Piatos. Hindi po, katulad po nung una, nung iniimbestigahan pa po, ng Kongreso, kung sino po ito kung si Mary Grace Piatos. At least, sa post po, mga kabida, ni General Pocis, nagkaroon na po ng laman. Kaya para doon sa mga kongresista, mga miyembro po ng mga progresibong grupo, na kinukundi na po nila, ito kong paggamit po ni Vice President Sara Duterte ng aliases doon ho sa kanyang confidential funds. Ito na po ang isa po sa mga kasagutan po. Okay? Now, ang tanong, mga kabida, hahabulin ba ninyo kung sino po ang totoong pangalan po, sa likod ng pangalang Mary Grace Piatos? Okay? Oh. 'Di ba? May saysay po, 'di ba? Kung bakit ginamit ang pangalan ng Mary Grace Piatos. Kung pagbabatayan po natin ang post po ni General Pocis, mga kabida. Oh, legit po ang paggamit po ng confidential funds ni VP Sara. Kung patungkol lang po, sa operasyon laban dito ho sa mga remnants po ng mga komunista po, dito sa Pilipinas. Katulad na lang po ng New People's Army po, mga kabida. Na resurging ngayon, resurging ngayon matapos pong muntik ng
na-wipe out po mga kabida nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. See? Ngayon, ano na po ang masasabi po ng mga mambabatas po mga kabida? Ano na po ang masasabi ng mga progressive groups patungkol sa sinasabi ho nilang corruption sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Dito ho, sa pagbulgar ni General Pocis kung sino po si Mary Grace Piatos, mga kabida. Di ba? Legit? Kung kayo, tatanungin mga kabida, okay? Kailangan bang ibulgar ni VP Sara yung totoong pangalan po ni Mary Grace Piatos para lang po for the sake of accounting and auditing, mga kabida? Hindi po siguro, di ba? Sa mga ganyang bagay po mga kabida, hindi po pwedeng sunugin po ang totoong pangalan po ng mga recipients nitong confidential funds. Kaya nga tinawag na confidential funds yun. Kasi confidential in nature po, mga kabida. Alright? Kumbaga, classified. Hindi po pwedeng ibunyag. Pero pinipilit po mga kabida ng mga investigador dyan po sa House of Representatives na ibunyag po ang totoong pagkatao po ni Mary Grace Piatos at iba pang mga pangalan na ginamit po mga kabida doon ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Alright? Sila pa yung nakatulong po sa bansa mga kabida. Sila pa ang ilalagay po sa peligro. Ganun po ba yun? See? Lumabas tuloy na kulang ho sa research mga kabida ito kong mga mambabatas. Alright? Ito kong mga nag-imbestiga po sa confidential funds ni VP Sara. Alright? Siguro, gusto po nilang malaman po mga kabida sa pamamagitan po ng pagharap po ni VP Sara, alright, sa House of Representatives, mga kabida. Okay? Kung sino ba talaga itong si Mary Grace Piatos. Because sa lahat ng mga pangalan na lumitaw doon ho sa investigasyon po ng confidential fund o confidential funds ng Vice President po mga kabida, ito hong si Mary Grace Piatos po yung pinakasikat. Okay? So, tama lang po. Okay? Hindi po sumipot si Sara Duterte para sagutin po ni VP Sara kung sino si Mary Grace Piatos po, Dahil maaari lang po niyang ibunyag yan doon ho sa tamang forum. At yung House of Representatives ay hindi po ang tamang forum, mga kabida. Dahil sa palagay po ni VP Sara, ang tamang forum ay sa Senado, sa impeachment court. Kaya doon po sila magtutuos. Kaya kahit pa ano pang conclusion dyan sa ginagawang investigasyon po ng House Committee on Justice, okay, patungkol sa mga grounds na ginamit po ng mga complainants para i-push itong impeachment complaints, mga kabida, hindi po yan sasagutin ni VP Sara dyan po sa level po ng House of Representatives. Particular na po sa Committee on Justice dahil mas nanaisin po nila mga kabida na magharap-harap po sila doon mismo sa impeachment court. For more details, doon ho sa mga pangalang ginamit po dyan po sa confidential funds ni VP Sara mga kabida. Okay? Abangan po ninyo ang impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte at tiniyak po ng kanyang mga abogado. Okay? Doon po nila ilalatag yung kanilang mga ebidensya. Laban ho sa mga akusasyon na ibinabato po mga kabida against the Vice President. Okay? At doon po nila malalaman, okay, na wala hong kasalanan po, okay, ito hong si VP Sara Duterte, mga kabida. At tiniyak po ng defense team ni VP Sara, mga kabida, na they will unmask those witnesses against the Vice President, okay, at they will unmask the evidence na kanilang iprenesenta po against the Vice President, mga kabida. Alright? Doon ho sa mga nag-question about sa mga fictitious names na ginamit po sa confidential funds ni VP Sara, mga kabida, eto na po ang isa po sa mga kasagutan po, mga kabida. Sino si Mary Grace Piatos? Alright? Si Mary Grace Piatos, kung pagbabatayan po natin sa post po ni General Pocis, siya po ay isang dating miyembro ng New People's Army, mga kabida, na tumulong sa gobyerno para masugpo at masawata po, mga kabida, ito ang kanyang mga kasamahan, mga kabida, na naging anay po
sa lipunan, mga kabida. Ano po?